Magandang araw sa iyo, batang matalino. Bagong aralin, bagong kaalamang matutunan mo. Ating alamin ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Sa araling ito, matutunan mo ang Most Essential Learning Competency o MELC na nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Pero bago natin talakayin ang bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, isulat ang tama kung ang pahayag ay tumutukoy sa lokal na pangyayari tungo sa nasyonalismong Pilipino at mali kung hindi. Una, ang Cofradia de San Jose na isang kapatirang panrelihiyon ay itinatag ni Apolinario de la Cruz upang tulungan ang mga Espanyol na ipalaganap ang Kristyanismo sa Pilipino. Pangalawa, ang mga pang-abuso na naranasan ng mga Pilipino sa monopolyo sa tabako ay nagdulot ng mga pag-aalsa. Pangatlo, ang pagbagsak ng Maynila sa kamay ng mga Brites ay nagpaigting sa pag-aalsa ng mga Pilipino sa dulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Pang-apat, nagsagawa ng pagkilos ang mga katutubo upang tubusin o bawiin sa mga praile ang mga lupang pamana sa kanila ng kanilang mga ninuno o ancestral domain. At panglima, naibalik sa mga katutubo ang mga lupang kinuha ng mga praile. Kumusta? Ilan ang nakuha mong marka sa paunang pagsusulit? At kung nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala, paunang pagsusulit lamang ito. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan ng ating aralin. Panoto, suriin ang sumusunod na impluwensya ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Isulat kung ito ay pagbabago sa panahanan, panlipunan o kultural. Una, ang antas ng tao sa lipunan ay batay sa lahing kinabibilangan. Pangalawa, lutuin tulad ng menudo, apretada, relleno at mechado. Pangatlo, pagsusuot na kamisa tseno, pantalon at sombrero. Pang-apat, pagbaba ng katayuan ng kababaihan sa lipunan. Panlima, bahay na bato. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang mga hindi magandang karanasan sa mga patakaran at pagbabagong ipinatupad ng mga Espanyol ay nagbigay daan sa unti-unting pag-usbong ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ito ay nagpasimula ng mga pag-aalsa ng mga katutubo bilang pagtutol sa mga pagmamalabis at pang-abuso ng mga Espanyol. Una ay ang pagtutol sa monopolyo sa tabako. Ang monopolyo sa tabako ay isang programang pang-ekonomiya na ipinatupad noong 1782 ni Gobernador General Jose Basco upang pagkunan ng karagdagang kita ng Spain at gayon din ng pamalaang Espanyol sa Pilipinas.
Sa simula, naging maganda ang layunin ng pamahalaan sa monopolyo sa tabako. Ang mga magsasakang lumahok ay nabigyan ng karampatang kabayaran sa kanilang ani. Ngunit nang lumaon, naging mapang-abuso ang mga Espanyol na nagpahirap sa mga Pilipino. Ang patuloy na pagmamalabis ng mga Espanyol sa mga Pilipino sa ilalim ng monopolyo sa tabako ay nagpasimula ng kalat na pag-aalsa sa mga lugar na kalahok dito. Ilan sa mga ito ay ang pag-aalsang pinamunuan ni Magalat sa Cagayan, pag-aalsa ni Lagutaw at Baladon ng Kalinga noong 1785. Pag-aalsa ng mga taga-Samal sa Bataan at ang rebelyon na sumiklab sa Lawag noong 1788. Ipinatigil ang monopolyo sa tabako sa Pilipinas noong 1882 matapos ang 100 taon nitong operasyon. Pangalawa ay ang pag-aalsang agraryo noong 1745. Ang pag-aalsang ito ay nag-ugat sa pang-aabuso sa agraryo at pangangamkam ng lupa ng mga praile mula sa mga katutubong Pilipino. Ito ay isang pagkilos upang tubusin o bawiin sa mga praile ang mga lupang pamana sa mga katutubo ng kanilang mga ninuno o ancestral domain. Dahil sa pagmamatigas ng mga praile na ibalik ang mga lupain, lumaganap ang mga kaguluhan at nakawan sa mga kumbento. Winasak at sinunog din ng mga katutubo ang ilang simbahan at maging ang mga kabukiran. Naging sentro ng pag-aalsang ito ang Katagalugan sa panguna ng mga bayan ng Lian at Nasugbo sa Batangas na umaabot sa mga karatig lalawigan. Nakarating sa hari ng Spain ang pangyayaring ito at ipinag-utos na ibalik ng mga praile sa mga katutubo ang kanilang lupain. Subalit nag-apila ang mga praile kung kaya't walang lupain ang naibalik sa mga katutubo. Pangatlo, okupasyon ng mga Brites sa Maynila. Isang tunggalian ang naganap sa pagitan ng mga bansa sa Europe mula 1756 hanggang 1763 na tinatawag na 7 Years' War. Ito ay nag-ugat sa tunggalian sa kapangyarihan ng Great Britain at France. Lumaganap ang digmaan nang sumali ang kanilang mga kaalyadong bansa, ang Russia para sa Great Britain at Spain at Austria para sa France. Dahil sa pagkakasangkot ng Spain sa digmaan, ang Pilipinas bilang kolonya nito ay hindi rin nakaligtas. Nagpadala ng mga tropa ang Great Britain sa Pilipinas sa pamumuno ni Rear Admiral Samuel Cornes at Brigadier General William Draper kasama ang mga sundalong British at Sepoy. Tuloy-tuloy ang isinagawang pananalakay ng mga British sa Intramuros mula Setyembre hanggang Oktubre na tinatawag na Battle of Manila. Naglunsad din ng ganting pananalakay ang mga Espanyol sa tulong ng mga katutubong sundalo, subalit na naig pa rin ang mga British. Ipinahayag ni Arsobispo Rojo ang formal na pagsuko ng mga Espanyol sa Intramuros sa kamay ng mga British noong Oktubre 6, 1762. Naitalaga naman si Dawson Enrique bilang British Governor ng Maynila noong Nobyembre 2, 1762. Ang pagbagsak ng Maynila sa kamay ng mga British ay lalong nagpaigting ng pag-aalsa sa dulong nilagang bahagi ng Pilipinas. Kabilang narito ay ang pag-aklas na pinamunuan ni Diego Silang na naglalayong palitan ang pamunuan ng mga Espanyol sa Ilocos ng mga katutubo. Matagumpay nilang napaalis ang mga pinunong Espanyol sa Ilocos noong Disyembre 14, 1762. Bilang tugon ng mga Espanyol sa tagumpay ni Silang, tinawag siyang bandido at ipinag-utos ang agarang pagsuko niya. Hindi sumuko si Silang at humingi ng tulong sa mga British upang labanan ang mga Espanyol. Subalit isang maliit na kanyon lamang ang ipinadala ng mga British bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Nagtapos ang buhay ni Silang nang ipinapatay siya ng mga Espanyol sa kanyang kaibigan na si Miguel Becos.
Ang kanyang asawa naman na si Gabriela Silang ang nagpatuloy ng kanyang ipinaglalaban. Sa paglagda ng Treaty of Paris noong Pebrero 10, 1763 na nagpawakas sa 7 Years' War. Tuluyang nilisan ng mga British ang Maynila at muli itong naibalik sa mga Espanyol. Pang-apat, pag-aalsa ni Hermano Puli. Si Apolinario de la Cruz ay mas nakilala bilang si Hermano Puli. Siya ay namuno sa pag-aalsa sa Pilipinas na may kinalaman sa pakikibaka para sa kalayaan sa relihiyon. Hinangad niya na maging pari sa murang edad, subalit hindi siya tinanggap dahil tanging mga Espanyol lamang ang maaring maging pari noong panahong iyon. Dahil dito, itinatag niya ang Cofradia de San Jose na isang kapatirang panrelihiyon noong 1832. Layunin niyang kilalanin ng mga Espanyol ang kanyang kapatirang panrelihiyon. Lubos naman na ikinagalit at tinutulan ito ng mga Espanyol. Noong Oktubre 23, 1841, lumusob ang mga sundalong Espanyol upang hulihin si Hermano Puli at buwagin ang kanyang kapatiran. Nakatakas at nagtago si Hermano Puli sa baryo Gibanga, ngunit agad din siyang nahuli. Ikinulong at hinatulan siya ng kamatayan sa pamagitan ng firing squad. Pinutol-putol ang kanyang katawan at ipinakita ng mga Espanyol sa publiko bilang babala sa mga magtatangkang kalabanin ang pamahalaang Espanyol. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may inihanda akong mga gawain para magpahasa pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, lagyan ng masayang mukha ang bilang na nagsasaad ng lokal na pangyayari sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, dahil sa pagmamatigas ng mga praile na hindi ibalik ang malupain ng mga katutubo, naganap ang pag-aalsang agraryo. Pangalawa, itinatag ni Hermano Puli ang Cofradia de San Jose na isang kapatirang panrelihiyon bilang pag-alsa sa hindi pantay na karapatan ng mga Pilipino at Espanyol sa relihiyon. Pangatlo, sinang-ayunan ng mga praile ang kapatiran na panrelihiyon ni Apolinario de la Cruz dahil nalaman ng mga praile na hinangad niya na maging pari sa mura niyang edad. Pang-apat, naging mapang-abuso ang mga Espanyol sa mga magsasakang Pilipino sa monopolyo sa tabako, kaya nagkaroon ng pagsiklab ng kalat na pag-aalsa. At panlima, namuno si Diego Silang sa isang pag-aalsa upang palitan ang pamunuan ng mga Espanyol sa Ilocos ng mga katutubong Pilipino. Kumusta? Ang mga sagot mo ba ay ganito? Ang husay mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na ang pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino ay naipakita sa pamagitan ng una, pagtutol sa monopolyo sa tabako. Nagkaroon ng pag-aalsa ang mga Pilipino bilang pagtutol sa pagmamalabis at pang-aabuso sa kanila ng mga Espanyol sa ilalim ng patakarang monopolyo sa tabako. Pangalawa, ang pag-aalsang agraryo noong 1745. Isang pag-aalsa na nag-ugat sa pang-abuso sa agraryo at pangamkam ng lupa ng mga praile mula sa mga katutubong Pilipino. Ito ay isang pagkilos upang tubusin o bawiin sa mga praile ang mga lupang pamana sa mga katutubo ng kanilang mga ninuno o ancestral domain. Pangatlo ay ang okupasyon ng mga British sa Maynila.
Ang pagbagsak ng Maynila sa kamay ng mga Brites ay lalong nagpaigting ng mga pag-alsa sa dulong hilagang bahagi ng Pilipinas. Kabilang narito ay ang pag-aklas na pinamunuan ni Diego Silang na naglalayong palitan ang pamunuan ng mga Espanyol sa Ilocos ng mga katutubo. At pang-apat, ang pag-aalsa ni Hermano Poli. Nagsimula ang pag-alsa ni Apolinario de la Cruz o Hermano Poli nang tanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Cofradía de San Jose. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.